At sa sandaling ito ay sa hindi pag-abala nais kong basahin ang ating tekstong gagamitin. Mabati po ako ng magandang gabi sa bawat isa atin. Magbati sa bawat isa. So sa aklat po ng 1 John chapter 4 ay gusto kong gamitin ang verse na ito mula sa verse 17 ng chapter 4 ng Book of 1 John. 1 John chapter 4 verse 17. Babasahin ko po sa aking Biblia. Sabi rito, by this, love is perfected. Love is perfected with us so that we may have confidence in the day of judgment. Because as He is, so also are we in this world. Ang Panginoon ang magpala sa mga salitang binasa natin. Muli natin sabihin, amen? Amen. Purihin ng Diyos, makakaupo ang bawat isa. Pwede na pong umaupo ang bawat isa sa oras na ito. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. At sa oras na ito ay dalangin ko na hindi lamang tayo naparito dahilan sa anumang bagay, kundi tayo naparito para sa mga salita ng ating Panginoon. At minsan sa ganitong bagay ay walang anumang attraction. Ang tanging attraction po natin ay ang mga salita ng Diyos. Naalala ko sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, kapag siya iyong tiningnan, ay walang kagandahan na makikita mo sa Kanya. Well, ang description ito ay pinapakita na kung titingnan ang outward appearance ng ating Panginoong Hesus ay hindi mo siya kagigiliwan. Hindi siya kasing gwapo ng isang matinee idol. Simpleng manamit. Ngunit, alam nyo, what attracts people is the way kapag ang ating Panginoon ay nagsasalita na. Kapag siya ay nangangaral, kapag siya ay nangungusap, hindi siya kagaya ng mga Pariseo sa panahong yun. Hindi siya kagaya ng ilang mga taong nagtuturo ng kautusan. Kundi ang description ng Bible ay ang ating Kapanginoon kapag siya nagsasalita ay merong biyaya na lumalabas sa kaniyang bibig. At ito ang siyang kinagigiliwan ng mga tao. It's not the physical appearance ng ating Panginoon, kundi kapag siya nagsasalita ay merong authority, merong biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At isa pa, ay siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan at siya ay nagpapagaling ng mga may karamdaman sa panahong yun. At halos ng mga klase ng karamdaman sa panahong yun, and even yung tinatawag na sabihin natin malalang sakit sa panahong yun ay nasusolusyonan, napapagaling ng ating Panginoong Hesus. At bukod sa rito, hindi lamang ang may mga taong inaalipin sila ng mga demon spirit, sila ay pinapalaya ng Panginoon. May mga tao na ang kanilang buhay ay walang direksyon, nagkakaroon ng direksyon ng kanilang buhay. Merong isang babae na siya ay isang prostitute. At mula sa babaeng ito, ayon sa gospel, merong 7 demon spirit ang lumabas sa kanya at siya'y nakalaya. So sa ganitong bagay, ang kanyang buhay na dating walang direksyon ay nagkaroon ng direksyon. At mayroong mga patay sa panahon ng ating Panginoon na buhay at ibinalik niya ang buhay nito. So ito ay mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. At naniniwala ako na
Ang Biblia ay nagsasabi, Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya pa rin, ay hindi siya nagbabago. Kung anong kanyang ginagawa, ay kanyang ginagawa pa rin. At siya ay nagbago lamang ng kalalagayan, siya ay umakyat sa langit, pero ang kanyang espiritu ay gumagawa pa rin. So, ganoon ang bagay na nangyari. Ang ating Panginoong Hesus ay for 3.5 years, according to the scripture, siya ay nagminister dito sa ibabaw ng lupa. At sa loob ng 3 taon at kalahati, nagministry siya, at nang siya ay mamatay sa pamamagitan ng pagpako sa krus, ngunit inilibing siya at siya'y nabuhay na maguli. At pagkatapos ng 40 days ay umakyat siya sa langit. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang ating Panginoon ay sinugo niya ang kanyang espiritu na ito'y siya pa rin na nasa inyong espiritu, na siya namang nagpapatuloy ng kanyang gawain hanggang sa ang gawain ito ay itinuloy sa pamamagitan ng mga apostol ng ating Panginoon, na ang ating Panginoon ay sumasama sa kanila. Meron pong isang verse na gusto kong basahin, particular doon sa binabanggit kong pangungusap. Sa aklat ng Mark chapter 16 ay binanggit dito sa isang bahagi rito. So pagkatapos ng ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, sabi rito ng verse 19 ng chapter 16, so then, when the Lord Jesus had spoken to them, He was received up into heaven. Ang sabi ng verse na yan sa wikang Tagalog, nang siya ay, ang ating Panginoong Hesus ay maipangusap niya ang ganitong mga bagay, siya ay tinanggap sa langit. Ibig sabihin, siya ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. At ang mga apostol naman, sabi ng verse 20, ay sila'y nagsiyaon at nagsialis sila, tinutukoy ang mga apostol, at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon. Ito yung pinakamaganda. So, ang Panginoon ay umakyat sa langit, physically, pero ang kanyang espiritu ay kanyang sinugo dito sa lupa, kaya't kasama pa rin nila ang ating Panginoon, not in the form of the flesh, but in the spirit, sa espiritu. So ang Panginoon ay gumagawang kasama nila at pinatotohanan ang salita, ang mga pinapangaral nilang salita. Ang Panginoon naman ang nagko-confirm lahat ng mga bagay na kanilang ipinapangaral. So masabi natin, hindi po bagamat ang Panginoon ay umakyat physically, ang kanyang espiritu ay gumagawa at nagpapatuloy. Ang kanyang layunin ng pagliligtas ay kanyang ginagawa at isa na sa katuparan. At darating ang isang panahon na ang physical o ang ating Panginoong Hesus sa kalalagayang katawan ay muling babalik na upang merong isagawa ang isang dakilang bagay. So, gusto kong pumunta tayo sa ating paksang gustong pag-usapan sa oras na ito. Balikan ko ang verse na ating binasa. Hango rito sa chapter 4 ng 1 John, verse 17. Sa wikang Tagalog ay mababasa natin ang ganitong pangungusap. Sabi niya, dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. So pinapakita nito, ang gusto kong pag-usapan natin at bigyan ng pansin, ay gamitin ko yung pahayag dito na sinabing confidence in the day of judgment. Pinakita riyan ng verse na yan, sabi niya, dito'y naging sakda ng pag-ibig sa atin.
Ang tinutukoy na pag-ibig dito ay hindi yung pag-ibig ng sinuman, pag-ibig ng asawang lalaki sa babae o ano paman, kundi ang tinutukoy dito ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito ang pag-ibig ng Diyos na kanyang in-express o pinakita, not in words, but in deed. Hindi sa salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang gawa. At ang katunayan ng pag-ibig na yan ay ang ating Panginoong Hesus. So pinakita rito, permit me na basahin ko yung part na ito sa Weak English para i-drive ko lang yung kaisipan. By this love is perfected with us so that we may have confidence in the day of judgment. Upang tayo ay magkaroon ng yung confidence, parang kumpiyansa o katiyakan o kapanatagan sa araw ng paghukom, sa araw ng judgment. You know, di ko alam kung ilan sa atin na nakapasok na sa courtroom. Maring ilan ay nakapasok na, pero most probably, alam ko, karamihan sa atin hindi nakakapasok pa ng courtroom maliban kung tayo ay inaccused. Pero, yung idea na gusto kong ipakita, mga kapatid, alam niyo ba, kapag ikaw ay papasok o sabihin natin, haharap sa judgment, kung ikaw ay haharap sa judgment, ibig sabihin, kapag ikaw kapag ang isang tao ay papasok doon sa isang courtroom at harap siya sa tinatawag na paghatol, napakahirap sa tao magkaroon ng kumpiyansa kung alam niya na siya ay hahatulan. Diba? Napakahirap sa tao na magkaroon siya ng kumpiyansa. Pero, alam niyo, ang ang magiging daan para ang isang tao ay magkaroon ng kapanatagan sa panahon ng judgment ay kapag alam niya na siya ay walang kasalanan. Diba? Kapag, alam niyo, merong isang gusto kong tingnan natin ang Book of Proverbs. Proverbs chapter 28. Para makuha niyo yung kaisipan na aking dinadrive sa oras na ito. So, Proverbs 28 verse 1. Ano sabi diyan ng Book of Proverbs? Sa Tagalog sabi dito, ang masama ay tumatakas na walang taong humahabol. So yung taong may kasalanan ay kahit walang humahabol diyan ay tumatakbo yan. Alam ko, ilan sa inyo alam kung paano nahuli yung mga akyat bahay-gang. Yung nahuli yung akyat bahay-gang ay sila ay pagkatapos nilang gumawa, I think meron silang inakyat na bahay, at nang sila ay papaalis na, merong isang mobile na merong na patrol na may mga pulis na sumusunod sa kanila. Pero yung pulis na yon ay hindi naman sila ang pakay. Pero dahilan yung mga taong ito ay guilty, dahilan na alam nila na meron silang ginawang masama, meron silang nilaobang bahay, meron silang inakitang bahay at meron kinuhang mga gamit sa kanila, sa pakiramdam nila, inisip nila na nakapag-report at sila ngayon ay tinutugis. At anong ginawa ng mga suspect na ito? Nakipagputok, nakipagbarilan, nakipagpalitan ng silang unang bumaril. So, siyempre, naalala mo ngayon yung mga pulis at yun ang dahilan bakit sila ay nahuli at napatay ang karamihan sa kanila. So, pinapakita na ang isang taong guilty ay wala yang confidence na humarap sa judgment. In fact, ang kanyang kalalagayan ay natatakot, kinakabahan.
At ngunit dito sa bahaging ito ay si Juan na apostol ng ating Panginoon ay nagsabi siya ng ganitong pahayag at sinabi niya na tayo, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging sakdal sa pamamagitan, sabi niya, nagiging sakdal upang tayo ay magkaroon ng katiwasayan, magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Magkaroon ng confidence. Alam niyo, kung titingnan natin, ang tinutukoy ko sa bahaging ito ay ang kalalagayan ng tao. Ang kalalagayan ng tao, kapag titingnan natin ang pinapahayag ng banal na kasulatan, alam niyo ba na ang aklat ng Romans chapter 5 verse 12 ay pinapakita ang ganito. Ang tao ay, kung titingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, ay ang tao ay meron ng destinasyon. Meron ng kakahantungan. Meron ng darating ang isang panahon na sila ay haharap sa tinatawag na paghuhukom. Alam nyo, ang Romans chapter 5 ay makikita natin paano dinescribe ni Apostol Pablo ang kalalagayan ng tao at ang magiging ang buhay ng isang tao. Dito sa chapter 5 verse 12, sabi rito, as described by Paul, pinakita niya sa verse 12. Sabi riyan, sa wikang Tagalog, sabi niya, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, well, intindihin natin yung description ni Paul dito. Kaya nga sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So dito ang dinidescribe ni Apostol Pablo ay ang isang tao. Ang isang tao na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Adan. Diba? Si Adan na sa pamamagitan na alam natin sa pasimula pa na ang tao ay nasa mainam na kalalagayan, ang tao ay merong fellowship sa Diyos, ang tao ay nakikisama sa Panginoon, datapot sa paglipas ng panahon, ang tao, ang babae ay tinukso ng serpente at ang tao ay nahulog sa pagkakasala. At ang tao ay mahulog sa pagkakasala, ang sabi rito ay sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa mundo. At dahilan sa pagpasok ng kasalanan, ang kamatayan ay nakapasok sa pamamagitan ng kasalanan. At sabi niya, at ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangkasala. So dito sa kalalagayang ito ay minsan ang hirap isipin paano ang isang tao ay naging makasalanan. Well, dahilan po, hindi ito dahilan sa ating ginawa. Wala pa tayong ginagawa na kasalanan, pero ang buong katotohanan, tayo ay pinanganak na merong kasalanan. Ipinanganak na merong manang kasalanan dahilan sa unang tao na nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan. At alam nyo, ang pinapakita ng banal na kasulatan ay merong isang verse dito na pinakita sa aklat ng Ezekiel chapter 18. Ezekiel 18 verse 4. Sa pangungusap na ito ng Book of Ezekiel chapter 18, gusto kong tingnan natin ang bahaging ito.
Sabi rito ni si Ezekiel ay isang propeta ng Diyos at kanyang pinahayag ang ganitong bagay. Sabi niya, verse 4, narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paanong kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak at ay akin, ang kaluluwa na nangkasala ay mamamatay. So dito pinapakita na ang isang patunay na ang tao ay merong, sabihin natin, merong kasalanan, dahilan ng tao ay namamatay. Yan yung isang patunay na hindi pwedeng tanggihan ng bawat tao. So dito pinakita niya, so balikan natin yung verse na ito. Sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa mundo, at sa pamamagitan ng kasalanan, ang kamatayan, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan, at ang kamatayan ay naranasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nangkasala. Gayunpaman, pinakita rito ng sumunod na pangungusap sa verse 14, sabi niya, bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adan. So kahit sila na hindi nakaranas, hindi nag-commit ng kasalanan na ginawa ni Adan, ay sila ay nakakaranas ng kamatayan. So, ang lahat ng ito ay pagpapakita, ito ay hindi maitatanggi. Ito ay totoo na hindi pwedeng itanggi. Pero, ang sumunod na pahayag dito, so pinakita niya, sa sumunod na pangungusap sa chapter, dito pa rin sa chapter 5, sa verse 16, doon sa verse 16, sabi ng verse 16, at ang kaloob ay hindi gaya na nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat, so gusto ko munang puntuhan ang isang bahagi ng verse na ito, itong sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa pagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway. So yung isang pinapakita rito sa verse 16 ay yung salitang sa wikang English, the gift is not like that which came through the one who sinned. For on the one hand, judgment arose through the transgression. Sa pamamagitan ng isang kasalanan, ng isang pagkakasala, ang judgment, ang kahatulan ay, sabi niya, bumangon sa pamamagitan ng pagsalangsang na ito ay nagresulta ng kahatulan. So, ang pinapakita rito, ang lahat ay meron ng tinatawag na o binabana ng ating Panginoon ng kahatulan sa lahat ng mga tao. Ang tinutukoy na ibinaba ng Diyos na kahatulan sa lahat ng tao dahil ang sabi ng ating Panginoon, dahilan ikaw ay nakinig at ikaw ay kumain, at sabi niya, sa pawis ng iyong mukha, wika niya kay Adan, ikaw ay kakain ng tinapay sa lahat ng araw ng iyong buhay, hanggang si ikaw ay bumalik sa alabok sapagkat ikaw ay doon nanggaling. So, doon pa lamang sa Genesis ay ibinigay na ng Diyos ang kahatulan sa lahat ng tao. Ibinigay na ng Panginoon ang kahatulan. Yan ang dahilan bakit ang lahat ay nakakaranas ng kamatayan. Ito ang bagay, dahilan, ang kahatulan ay ibinigay na ng Panginoon. Yun yung pinapakitang ang tao ay nakakaranas ng kamatayan. Sa verse 18, pinakita dyan, ang pinapakita naman dito sa verse 18, sabi dyan,
Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa pagdurusa. Well, it seems parang pag hindi natin naintindihan ang plano ng Diyos, parang it seems unfair. Hindi naman ako nagkasalang kagaya ng ginawa ni Adan. Bakit ganito ang bagay? Well, alam nyo, maraming bagay na hindi natin maintindihan. Pero alam nyo ba, sa kabila ng mga bagay na ito, ay merong ang Diyos na isang napakadakilang plano para express yung tinatawag na yung kanyang biyaya at ng yung kanyang pag-ibig. So sa pamamagitan ng isang pagsalangsang na naghatid sa kahatulan sa lahat ng tao. So yung verse dito na nagsasabing, so then as through one transgression, sa isang pagsalangsang, ay nagresulta ito ng kahatulan sa lahat ng mga tao, even so through one act of righteousness. So hindi ko muna bibigyan yung isang bahagi rito. So pinapakita na pag pinag-usapan ang ganitong bagay, ay maintindihan natin na ito nga ay ang kahatulan na iginawad ng Panginoon ay totoo dahil naranasan ito ng lahat ng mga tao. Whether they like it or not, dahil ito ang bagay na nangyari at ito ang resulta sa pamamagitan lamang ng isang tao. Can you imagine that? Isang tao ang nagkasala, then ang buong sanlibutan ay naapektuhan. So ganun naging ang apekto ng isang tao sa kanyang pagkakasala. Pero mamaya meron tayong makikita dahilan ang dinadrive na point ni Paul dito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan at ang lahat ay nagkasala at ang lahat ay nakakaranas ng kamatayan. So, ngayon, dahilan sa ganitong kalalagayan, ang estado ng tao ay ito. Ang kalalagayan ng tao ay, sabi ng Hebrews chapter 9, verse 27. Ang chapter 9, verse 27 ng book of Hebrews ay nangungusap ng ganitong bagay. 9:27. Sa verse na yan, nagsasabi, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at ang pagkatapos nito ay ang paghukom. Well, pinapakita po na ito na ngayon, ito ang direksyon ng lahat ng tao. Whether we like it or not, ito po yung direksyon ng lahat ng tao. So, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan at ang kamatayan ay nakapasok sa pamamagitan ng kasalanan at ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. At ngayon, ang kalalagayan ng tao ay pinakita na, anong tawag dyan? Itinakda. Nakatakda. Sa wikang Ingles, ang salitang ginamit dito is appointed. Yung salitang appointed. So, itinakda na sa tao, nakatakda na ngayon sa tao, ang mamatay at ang pagkatapos nito ay ang paghukom. So, yan ang direksyon ng tao. Yan ang direksyon ng tao na pinapakita ng banal na kasulatan. So tingnan natin ang sumunod na pangungusap. Dito sa aklat ng Apokalipsis, sa chapter 21, chapter 20 verse 11 ng book of Revelation, pinakita rito ng Apokalipsis. Ang Apokalipsis ay pinapakita ito ang kapahayagan ni Jesucristo na ibinigay sa kanyang anghel. So dito ay may mga bagay na pinakita sa darating na panahon. Ito ay sa hinaharap na mangyayari sa bagay na hinaharap. For our information, ang
ang aklat na ito ay naisulat mga 96 AD. Ang ating Panginoon ay namatay at nabuhay at umakyat sa langit mga 33 AD. So almost, sabihin natin, nasa 60 years after, less than 60 years, ay merong isang lalaking, ito'y si Juan, na apostol ng ating Panginoon, binigyan siya ng pangitain sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Siya ay isang propeta ng Diyos na ginamit ng Panginoon para maisulat ang mga bagay na gagawin ng Diyos sa hinaharap. Pinakita sa kanya sa pamamagitan ng pangitain. So sabi dito sa verse 11, alam niyo kung ano ang kanyang nakita na ipinakita ng Panginoon sa kanya ay ang darating na judgment. So dahilan pinag-uusapan natin yung judgment, so bigyan natin ng pansin ang bahaging ito. So pinakita ng Panginoon sa kanya ang darating na judgment, na ang lahat ng tao ay haharap doon sa judgment na ito. Sabi sa verse 11, sabi niya, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. Ang pinapakita rito ay yung tinatawag na Great White Throne Judgment. Bakit ginamit yung salitang white throne? Dahilan ang paghatol dito ay matuwid. Pinapakita ang kahatulan dito ay katwiran. At sabi niya, nakita ko ang isang dakilang malaking luklukang maputi. At ang nakalukluk o yung nakaupo sa trono, nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas. So ibig sabihin, ang dinidescribe dito, hindi nila kayang tumayo sa presensya ng Diyos sa panahong ito. Nasabi niya, at walang nasumpungang kalalagyan nila. Next verse. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, sa harapan ng trono, nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So may kita natin na merong mga, ano sabi diyan, yung mga patay ay nabuhay. So yung mga patay na ito ay binuhay sila para sila humarap dito sa white throne judgment na ito. At sabi niya, nakita niya na malalaki at maliliit, dahilan alam naman natin, ang mga namatay, hindi lang lahat malaki, may mga namatay na maliit at malaki. At nakatayo sa harapan ng luklukan, nakatayo sila, at nabuksan ang mga aklat, at ang aklat na nabuksan, at sabi niya, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. So yung nabuksan na aklat ay aklat ng buhay. Mamaya makikita natin kung ano yan. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay. Merong tinukoy dito na nabuksan na yung, sabi niyan, nabuksan ang mga aklat. Pansinin niyo yung bahaging yun. Ang mga aklat, merong aklat na nabuksan. Yung sinatawag na mga aklat na nabuksan, ito ay ang talaan ng gawa ng bawat isa, bawat tao. So ako ay mayroong aklat, talaan ng aking buhay, lahat ng aking ginawa ay nakatala doon. So, tanda natin, Book of Revelation is a book of a symbol. Ito ay paglalarawan upang maintindihan ng mga nagbabasa kung ano ang pinapakita. So, dinidescribe na merong mga aklat, at ang mga aklat na yan ay doon, sabi riyan, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nangasulat sa mga aklat. So, bawat tao ay merong aklat, at anong bagay na kanilang ginawa ay nakasulat doon. So, next verse, sa verse 13. Ibinigay ng dagat ang mga patay. May mga taong namatay sa dagat, at binigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. So yun yung pinapakita.
Verse 14, at ang kamatayan at ang Hades ay binilid sa dagat-dagatang apoy, at ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. So yung mga hinatulan na doon ay ibinulid doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy o sa lake of fire na siyang kahatulan sa mga taong ito. And verse 15, dito natin maintindihan bakit merong aklat na isang aklat na bukod. Merong mga aklat at merong tinatawag na aklat na bukod na tinatawag na aklat ng buhay. At kapag ang sino man ay hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, ay bubulid sa dagat-dagat ng apoy. So ito yung kalalagayan, mga kapatid. So ang tao, dahilan sa unang pagsuway o kasalanan ni Adan, ay nakapasok ang kasalanan. At ang kasalanan, dahilan sa kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang tao ay namamatay sa bawat panahon. At ang pinakahantungan ng tao ay nakatakda na sila ay mamatay at ang susunod ay ang paghukom. So ito yung direksyon na kung hindi magbabago yung tawagin natin yung direksyon ng buhay ng taong ito ay dire-diretso siya papunta sa ganitong bagay. But meron pong sabihin natin, isang magandang balita. Ang John chapter 5 verse 24 ay pansinin natin. So, I hope nakukuha nyo yung punto ko na pinapakita, ang tao ay nakatakda ng mamatay at ang susunod ay paghukom. So yan ang kumbaga pa sa trajectory at direction ng buhay niya ay papunta na sa ganitong bagay. Chapter 5 verse 24 ng Book of John. 5 verse 24. Ito'y mismong pangungusap ng ating Panginoong Hesus. Pansinin ninyo, kung kayo'y nagbabasa ng banal na kasulatan ng Aklat ng Juan, sa ibang mga Biblia, naka-color red yan. Ibig sabihin, yan ay salita o pangungusap ng ating Panginoon. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumidinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya, sa Diyos, na nagsugo sa akin, ang ating Panginoon, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Now, this is the good news, mga kapatid. Pwede pala, ito yung trajectory ng tao. Ang tao ay nakatakda ng mamatay at ang susunod ay ang paghukom. Pero, meron palang paraan para ma-skip yung judgment na ito. Yun yung pinapakita. And that's the reason merong tinatawag na good news. Ito yung good news ngayon. Ito yung mabuting balita. Ang pagdating ng ating Panginoon ay sinabi at talatang ito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita. Ang dumirinig ng salita ng ating Panginoong Hesus at sumasampalataya sa Kanya, sa Diyos na nagsugo sa akin, ay may buhay na wala hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na mula sa kabuhayan lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So, ang pinapakita rito, pwede pala na ang tao ay ma-skip niya yung judgment na ito. At kung babalikan natin yung isang bahagi naman na isang part, kasi yung tinignan natin sa chapter 5 ay tinignan natin yung hindi magandang bagay dahilan sa pamamagitan ng isang tao nakapasok ang kasalanan
at dumating ang kamatayan at ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. On the other hand, sa kabilang bahagi naman, ay titingnan natin yung isang bahaging pinapakita rito. Sa chapter 5, pa rin balikan natin ang Romans chapter 5 verse 15. Sabi ng verse na ito, ang verse 15 ay nagsabi ng, sabi diyan, datapwat, gayon din, so, kanina, sa isang lalaki, na si Adan, pumasok ang kasalanan, at ang kamatayan nakapasok sa sanlibutan, at ang lahat ay nakaranas ng kamatayan. Dito naman, datapwat, gayon din, yung tinutukoy ni Paul, gayon din ang kaloob na walang bayad. Yung ganon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway na naranasan ni Adan, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubhapang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos. Ngayon naman ay ang description naman ni Paul dito, una, dinescribe niya yung judgment na maranasan ng tao. Ngunit ngayon naman, sa ibang bahagi, ay ang dinidescribe niya naman ay ang biyaya ng Diyos. Sabi niya, lubhapang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Ngayon, yung one man ay ganun pa rin ang idea. The one man, ang unang tao ay si Adan. Ang huling tinatawag na huling Adan ay si Jesucristo. So ang sumunod na pangungusap dito, tuloy natin ang verse sa 15, pinakita roon yung the gift is not like that which come through the one who sinned. Ang kaloob, pag sinabing kaloob, ito ay regalo o walang bayad. Sabi rito, but on the other hand, ang 15 pa rin, but on the other hand, the free gift arose from many transgression. Ang kaloob ay bumangon mula sa maraming pagsuway, pagsalangsang, tungo na magreresulta sa tinatawag na justification o yung pag-aaring ganap. That's, I'm reading chapter 16, verse 16. Sabi rito, ang verse 16, at ang kaloob ay hindi gaya na nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa pagdarusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Ngayon, ang pinapakita naman sa bahaging ito, kung kay Adan na ay nakapasok ang kasalanan at ang kamatayan ay nakapasok at naranasan ng lahat ng mga tao, ngayon naman sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang biyaya ay dumating naman dito sa ibabaw ng salibutan. Ang biyaya naman ang nag-spread out dito sa ibabaw ng sanlibutan at sa pamamagitan niya ang mga tao, ang isang lalaking itong si Jesucristo, sa pamamagitan naman niya ang mga tao ay makakaranas naman ng ng kapatawaran ng kasalanan. So yung reverse na pangyayari. So kung kay Adan ay sumagana ang kasalanan, naranasan ng kamatayan, kay Jesus Christ naman ay redemption, yung pagbabalik, yung pagtubos na mula sa Kanya, ang ginawa niyang katwiran o ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Noong nakarang Thursday ay binanggit natin na walang sino man na nakasunod sa hinihingi ng Diyos maliban kay Jesucristo. Siya lang ang nag-iisang matuwid at siya lang ang nag-iisang nakasunod sa kalooban ng Diyos.
nakaabot doon sa standard na hinihingi ng Panginoon. Walang taong nakaabot nito maliban sa ating Panginoon. So sa pamamagitan ng kanyang, so ang verse 16 ay pinakita, on the other hand, the free gift arose from many transgression resulting in justification. Yung salitang nagdadala naman ng pag-aaring ganap, yung nagdadala naman ng pagpapawalang sala. O sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang kapatawaran naman ay mararanasan. So, yun yung idea ng tinatawag na one man. Through one man, Adam, nakapasok ang kasalanan, and through one man, Jesus Christ, ay ang katwiran at ang pagpapatawad ay mararanasan ng marami. Then verse 17, tingnan natin ang verse 17. Sabi rito, sa verse 17, sapagkat sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Lubhapang magsisipaghari sa buhay ang magsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran. Merong sinasabi rito sa verse na ito. That's verse 17. Sabi dito, for if by transgression of one death reigned through the one, much more those who receive, gayunpaman, mas lalo na sila na tumanggap ng saganang biyaya at ng kaloob ng katwiran. Yung tinatawag na gift of righteousness, yung kaloob ng katwiran na yan. Yung katwiran na ibibigay ng Diyos sa tao ay hindi ito yung kanyang ginawa. Ito ay ibinibigay ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng kaloob. Tinawag itong gift of righteousness sa pamamagitan ng masaganang biyaya ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay naging daan bakit ang biyaya ay sumagana. Sumagana ang biyaya. Tumanggap, sabi niya, who received the abundance of grace, ang tumanggap ng masaganang biyaya at ang kaloob ng katwiran ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa na ito ay si Jesucristo. I hope you get the point, mga kapatid. Kung sa pamamagitan ng isa, ang kasalanan ay pumasok, sa pamamagitan namang isa, ang lahat ng mga tao ay makakaranas ng pag-aaring ganap. Pagpapawalang sala, pag-aalis sa kanila, pag-aakwit sa kanila, pagpapawalang sala sa kanila sa pamamagitan. So kanina, kaya sabi ko, parang unfair yung nangyari. Nangyari kay Adan, hindi ay tayo'y naapektuhan, ang mga tao ay namamatay, at ang lahat ng tao ay, ang direksyon ay papunta sa kahatulan. Pero yung ideyang ito ay gustong gamitin din naman ng ating Panginoon para naman sa pamamagitan ni Jesucristo. Upang sa pamamagitan niya ay magkaroon ng reverse o pagbabalik o redemption. So tuloy natin ang verse na yan. So, ang verse 18, nagsasabi ng verse 18, so then it's true that one transgression, sa pamamagitan, kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, dumating ang hatol sa lahat ng mga tao. Yan yung ating pinapakita kanina. Sa pamamagitan ng isang pagsuway, dumating ang hatol sa lahat ng mga tao, ang lahat ay namamatay sa pagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran. Nakuha niyo? Isang gawa ng katwiran. Ang isang gawang kasalanan ni Adan ay nakaapekto sa buong sangkatauhan. Ngayon naman, ang isang gawang katwiran ni Jesucristo ay makakaapekto rin ito. Sabi dito, sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad
ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikakaaring ganap ng buhay. Sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, one act, ang tawag dito sa wing English, one act of righteousness. Yung ginawang katwiran ng ating Panginoon, ang naging resulta nito is justification of life to all men. Ito'y pag-aaring ganap o pagpapatawad, pagpapawalang sala para sa lahat ng mga tao. Napakainam ng ideyang ito. Dito ngayon, makikita natin kung nasasabi natin kay Adam is unfair. Pero dito sa ating Panginoong Hesus, makikita natin ito ay ang masaganang biyaya ng ating Panginoon. Paano ang bawat isa ay pwedeng patawarin ng kanilang mga kasalanan. Pwedeng hugasan ang kanilang kasalanan, pwedeng mabura ang kanilang kasalanan, pwedeng mawala ang kanilang mga sala. At mga kapatid, ngayon ang tanong, kapag ang tao ay walang kasalanan, ang tao ba ay hahatulan pa? Well, definitely hindi na. Dahilan wala na siyang kasalanan. Kapag ang hukom ay sabi niya, dahilan sa mga ebidensyang ipinakita and beyond reasonable doubt, ay napatunayan ng korteng ito na ang lalaking ito ay walang sala, siya ngayon ay malaya na. Diba? Ang case ay dinidismiss. Pero kapag ang tao ay napatunayang nagkasala, well, babasahin na sa kanya ang hatol sa kanya. Dahilan sa napatunayan na ikaw ay nagkasala, ikaw ay paparusahan ng ganito na reklusyon perpetua. So, bibigay ang hatol. So, sa ganitong bagay, ang tao, mga kapatid, ang natural man ay ito ang kanyang direksyon. Maliban na lamang ang mag-interfere o mag-intervene ang mamamagitan upang hindi may tuloy ang hatol sa kanya, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ngayon tingnan natin sa ilang pagpapatuloy. I hope by the grace of God ay makita natin ang ganitong bagay. Now, tingnan natin. Sa chapter 17 ng Book of Acts, Acts 17 verse 30 to verse 31. Basahin natin ang bahaging ito. Acts 17:30. Sabi riyan, ang mga panahon ng kahangalan, ang sinasabi rito na panahon ng kahangalan ay panahon ng kawalan ng kaalaman. Dahilan sa mahabang panahon ng mga tao ay sumasamba sa araw, sumasamba sa mga anito, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit pagdating ng takdang panahon ay nilinaw ng Panginoon na ang pagka-Diyos ay hindi bato, pilak, ginto, ano paman, kundi inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian. Pero sabi rito, pinalagpas na ng Diyos ang panahon, pinalipas na ng Diyos ang panahon ng kahangalan, datapat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat at sa lahat ng dako. Next verse. Verse 31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang paghukom. Ito yung nabasa natin kanina. Nagtakda na ang Panginoon ng isang araw, sa wikang Ingles, He has fixed a day in which He will judge the world.
Siya'y nagtakda na ng isang araw na kanyang paghuhukom sa sanlibutan. Yun yung binasa natin sa Revelation 20 verse 11. Meron ng nakatakda na yan, nakafix na yan. Kapag sinabing nakafix, hindi na ito mababago pa. He has fixed a day. So, sabi rito, na kanyang hatulan ng sanlibutan sa pamamagitan ayon sa katwiran. The white throne judgment. Paghukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Now, pasinin ninyo ang bahaging ito. Alam niyo ba na ang tatayong hukom sa araw na yon ay pinakilala dito sa verse na ito. Doon sa Revelation chapter 20 verse 11, sabi niya, walang kayang tumayo sa kanyang presensya. Lahat ay gustong tumakas. Pero sabi rito, nagtakda ang Panginoon ng isang araw ng paghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Merong nakatalaga na magiging hukom. At sino ito? Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Ngayon ang tanong, sino ang hahatol sa araw na yon? Ang hahatol sa araw na yon ay siyang binuhay na maguli. Sino itong binuhay na maguli? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So therefore, ang tatayo pa ng hukom sa araw na yon, na hahatol sa lahat ng mga tao, ay ang ating Panginoong Jesucristo rin. Ang ating Panginoong Jesus. So pinapakita ng bagay na ito sa pamamagitan ng lalaki na kanyang pinatunayan nang siya'y buhayin ng mag-uli sa mga patay. At sabi rito, so tingnan natin ang dalawang ang bahaging ito. Balikan natin yung chapter 5 ng Book of John na binabasa natin kanina. Chapter 5, verse 22. Chapter 5, verse 22. Verse 22 sabi rito, ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Ipinagkaloob sa anak, ating Panginoong Hesus, ang paghatol. And verse 23, upang parangalan ng lahat ang anak, naggaya rin ang kanilang paparangal sa ama, ang nagpaparangal sa anak ay ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama, na sa kanya'y nagsugo. Then verse 24. Dito yung binasa natin kanina, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa akin salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin na may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Now mga kapatid, ang tinutukoy sa bahaging ito, sa huling panahon ng paghuhukom, ang ating Panginoon ay tatayong hukom at hatulan ang lahat ng mga tao. Ngunit, alam niyo ba, ang ating Panginoon ay siya ay magiging hukom sa mga tao na hindi tumanggap sa Kanya. Ngunit siya ay magiging tagapagligtas sa bawat sa Kanya ay sumampalataya. So ito yung malinaw na bagay na pinapakita. Kaya sa verse 27, siya ay binigyan ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ay anak ng tao. Now mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus
siya ang parehong tagapagligtas at parehong hahatol. Isang panahon na aking na-share ang isang paksang, hindi kailanman pwedeng iwasan ng tao si Jesus. Kung ang tao ay hindi niya bibigyan ng pansin si Jesus na nag-o-offer ng kaligtasan, na nag-o-offer ng kapatawaran ng kasalanan, kung tatanggihan niya, haharapin pa rin niya si Jesus, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang tagapaghatol. Ngunit sa bahaging ito, tingnan natin ang paraan. So, pinakita ng verse ng chapter 5 ng Romans kanina, merong dalawang tao. Ito'y si Adan at ang ating Panginoong Jesucristo. Kay Adan ay tinanggap natin ang kasalanan, nagmana tayo ng kasalanan at nagmana tayo ng kamatayan. Kay Jesucristo naman ay tayo ay tatanggap ng masaganang biyaya at ng kaloob ng katuwiran na tinatawag na pag-aaring ganap o pagpapatawad. Ngayon, paano ito tatanggapin ng isang tao? Ng ating mga apostol ay sinugo ng ating Panginoon. Doon sa aklat ng Mateo ay sa pag-alis ng ating Panginoon ay kinausap niya ang kanyang mga alagad. Sa chapter 28 ng Matthew, sa verse 19, kanyang sinabi, verse 18, lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa ay naibigay na sa akin. At sabi niya, dahil dito, magsiyaw kayo sa buong salibutan. Kayo ay kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ituro niyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. Sa aklat na mga gawa ay nagtatanong ang ilang mga nakapakinig ng pangaral ni Apostol Pedro sa panahong ito. At nang kanilang marinig ang sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, kayo ang nagpapako sa prinsipe ng buhay. At dahilan, alam nila na kanilang tinanggihan si Jesus at mas kanilang tinanggap pa na kapalit ang isang pusakal na kriminal na si Barrabas. Ang sabi ni Pilato, sino ang aking palalayain? Si Jesus ang tinatawag na taga Nazaret na hari ng mga Hudyo o ang lalaking ito si Barrabas na isang pusakal na kriminal. Sumigaw sila, palayain si Barrabas, palayain si Barrabas. At sabi ni Pilato, anong gagawin ko kay Jesus na ito? Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. At yun ang kanilang ginawa. At nang si Pedro ay mangaral, kanyang kinundina sila, ipinapako ninyo ang prinsipe ng buhay. Sa verse 37, ay nagtanong ang mga Hudyong ito ng masaktan ng kanilang mga puso. Sa verse 37 ng Acts chapter 2, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ng kanilang mga puso. At sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol na nagsasabi, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sumagot si Pedro at sabi niya sa verse 38, sumagot sa kanila, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. This is the way, mga kapatid, paano matatanggap ang tinatawag na kapatawaran ito. Ang kapatawaran ay hindi ito pwedeng
palitan ng ating mga gawa. Dahilan anuman ang ating gawang gawin na mabuti ay hindi ito aabot doon sa standard ng Diyos. Still, it will fall short. Ngunit, ang ating Panginoon ngayon ay nagbibigay ng regalong katwiran, ng gift of righteousness. At ang gift of righteousness na ito ay yung kapatawaran ng kasalanan na maranasan ng tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yung pananampalataya ng tao ay ito i-convert o ituturing, ibibilang ng Diyos na katwiran sa Kanya. At siya ay bibigyan ng katwiran at ipapatawad sa Kanya ang kanyang kasalanan. Ang isang verse na ginamit dito ni Apostol Pedro sa kanyang pangungusap sa verse chapter 3 ng Acts, sa verse 19. Sabi niya, kaya nga, 3:19 ng Acts, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Sa wikang Ingles ay ginamit ang ganitong pangungusap sa NASB translation, therefore repent and return so that your sins may be wiped out, may be wiped away in order that the times of refreshing. Ginamit dito yung salitang that your sins may be wiped away. Mapawi. Sa ibang translation naman ng King James, your sins may be blotted out. Your sins may be blotted out. So yung idea ng katulad ng isang whiteboard na punong-puno ng sulat, at kapag iyong binura ang lahat ng mga ito, ang matitira lamang sa kanya ay ang maputing background. Yun ay paglalarawan ng kapatawaran ng kasalanan. So sa ganitong bagay, mga kapatid, kapag ang isang tao ay napatawad ang kanilang kasalanan, na ang kanilang pinanghahawakan ay hindi ang kanilang sariling mabuting gawa, kundi ang katwiran ni Kristo. Ang sabi rito ni Apostle Pablo sa kanyang sulat sa Galatians chapter 2 verse 20. Pinakita niya sa bahaging ito. Sa verse 20 ay sabi niya, sa Tagalog, ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Ang Book of Philippians, sabi rito ng chapter 3, verse 3 ng chapter 3 ng Philippians. Sabi na, sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Ang pinapakita niya rito ay ang kanyang pagkakatiwala ay hindi sa kanyang sariling mabuting gawa. Dahilan, anuman ang gawin ng isang tao ay hindi kailanman kayang maabot ang standard ng katwiran ng Diyos. Pero dahilan sa ginawa ng ating Panginoon, siya ang nakaabot sa standard na hinihingi ng Diyos. At ang Diyos ay nasiyahan. Ngayon, ang kapatawaran ay kanyang ini-offer. At ngayon, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ay tatanggapin
ang tinatawag na kapatawaran ng kasalanan, paglilinis, at pagpapawalang sala, yung pagbablot. Kaya, ito yung aking sinasabi kung bakit pwede ang isang tao magkaroon ng confidence sa araw ng paghukom. Sabi ng verse 17, balikan natin yung verse 17 na binasa natin kanina. Ng 1 John chapter 2. Dito, sabi niya, sa pamamagitan nito, ang pag-ibig ay nagiging sakdal. So that we may have confidence. Chapter 4 rather. 1 John chapter 4, verse 17. So that we may have confidence in the day of judgment. Ngayon, meron na tayong kapanatagan na tumayo sa araw na yun. Dahilan, alam mo, meron nang namatay para sa iyong kasalanan. Meron nang nagbayad sa iyong kasalanan. At ikaw ay tumanggap ng kapatawaran. Ikaw ay tumanggap ng paglilinis. Kaya sa araw na yon, dahilan sa pag-ibig na kanyang ipinamalas sa atin, ay ang kanyang pag-ibig ay naging sakdal, at sa araw na yon, ang iyong pagkakatiwala ay hindi ang iyong mabubuting gawa. Hindi ang iyong ginawang pagsusumikap dito sa ibabaw ng lupa, kundi ang iyong pinagsasandalan ng iyong kapanatagan ay ang isa, ang iyong tagapagligtas. Ang Panginoon na siyang tagapagligtas. Sa chapter 2, bumalik tayo ng sa chapter 2, sa verse 28, basahin natin. Sabi rito, ng verse 28, Now, ngayon, to 28 ng 1 John, ngayon, sabi niya, mumuntikong mga anak. At ngayon, mumuntikong mga anak, manahan kayo sa Kanya. Kanino? Sa ating Panginoon. Manahan kayo sa Kanya, upang kung siya'y mahayag, ay magkakaroon kayo ng pagkakatiwala. At huwag kayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Sa wikang Ingles ay pinakita rito, sabi niya, Now little children abide in Him, so that when He appears, we may have confidence and not shrink away from Him in shame at His coming. Mga kapatid, maraming mga taong mapapahiya sa araw na yun, sila na nagtitiwala sa kanilang sariling katuwiran at kabutihan, sila'y mapapahiya sa araw na yun dahilan ang tinutukoy nilang, ang pinagsasandigan nilang sariling katuwiran ay hindi aabot sa pamantayan na hinihingi ng Diyos. Ngunit, sabi rito, kung tayo ay mananatili sa Kanya, kay Jesus, na nagbigay sa atin ng katwiran, at ang katwiran na ating tinatanganan, ay ang Kanyang katwiran at di ang ating katwiran, we may have confidence and not shrink away from Him in shame in His coming. At tayo ay magkakaroon ng pagkakatiwala at hindi tayo mapapahiya sa araw ng Kanyang pagparito. Ito ang saganang biyaya ng ating Panginoon. Maari pala sa araw na yun, tumayo ako with confidence. Maari sa araw na yun, tumayo ako with boldness, na alam ko, hindi ako hahatulan. Alam ko, ako'y ligtas dahilan meron ng nagligtas sa akin. Hindi ko niligtas ang aking sarili. Hindi ako nag-rely sa aking sariling mabuting gawa, kundi
sa ginawa niya. At sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa Kanya, then tumanggap ako ng regalong katwiran at pagpapatawad ng kasalanan. And I will have confidence in the day of judgment. Praise God. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ating Panginoon sa oras nito. Nais kong anyayaan kayo sa pagtayo. Mga kapatid, I hope ang kaisipang ito mula sa banal na kasulatan ay ating dalangin ko ang Espiritu ng Panginoon nang siyang magdala sa atin ng pagkaunawa. Ngunit tandaan natin, si Jesus ay magkakaroon siya ng dalawang mukha sa araw na yun. Siya ay hukom na hahatol sa mga taong tumanggi sa Kanya. Excuse me, allow me to read ang isa pang verse na alam kong makakatulong ito sa atin. Ang sabi rito ng verse na ito sa chapter 3, sa verse 18, kung pwede nating basahin, chapter 3, verse 18 ng Book of John. Sabi diyan sa Tagalog, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesus. Tandaan nyo, ang verse na yan is John chapter 3, verse 18. Kung itataas natin sa verse 16, dun nakasulat, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya pagdating ng verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay may hatol na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. So therefore, sa ganitong bagay, truly, pwede nating ma-skip ang judgment na yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. But, kung hindi kikilalanin ng isang tao ang ating Panginoong Hesus, he will face the judgment. Si Jesus ay magiging hukom sa mga hindi kumilala sa planong ito ng Diyos. Ngunit, siya ay magiging tagapagligtas sa sino man na kumilala sa dakilang plano ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ating iko ang ating maulo sa oras nito. Napakainam ng awit na nagsabing, dakila ka, tunay kang Diyos ng pag-ibig. At ang dahil sa aking sala, ikaw ay nagdusa. Sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, ay ito'y naging kabayaran ng lahat ng bagay. At ngayon, habang ating naiiyok ang ating maulo, tayo dudulog sa panalangin. At ilan sa atin, hindi ko na anyayaan ang sino man. Ngunit habang tayo nananalangin sa ating puso, ay ano ang ating magiging karanasan sa ating Panginoon? Siya ba ay haharapin natin bilang tagapagligtas sa araw na yon o bilang hukom na hahatol sa atin? Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos. Ang biyayang yan ay napakasagana pa sa ating kapanahunan ngayon. Still, siya ay nag-offer at ang gusto niyong pagkalooban ng katwiran ng bawat isa, kapatawaran ng kasalanan, upang ang bawat ang sino man ay hindi humarap sa araw na yon at
at harapin ang Panginoon bilang hukom, kundi meron kang pagkakatiwala na siya ay iyong tagapagligtas. Tayo namulog sa panalangin. Amang Diyos, matapos Lord God ipahayag ang iyong mga salita, Panginoon, narito sa gabing ito ang aking mga kapatid, Lord, at ang mga panauhin sa gabing ito, Panginoon, marahil sa ganitong pagkakataon kanilang narinig ang iyong mga salita. Lord God, kung sa pamamagitan ni Adan ay tinanggap namin ang kahatulan ng kasalanan, ngunit salamat, meron kang isang provision. Ito'y sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na sa pamamagitan niya ay pwede naming tanggapin ang katwiran at ang buhay. Kay Adan ay tinanggap namin ang kasalanan at ang kamatayan. Ngunit sa iyo, aming Panginoon, ay aming tatanggapin, hallelujah, ang katwiran, ang kapatawaran, at ang buhay. O Lord God, sa oras na ito, dalangin ko, Lord, na ikaw ang Diyos na nakakaalam sa puso ng bawat isa na lumalapit at dumudulog sa iyo. Ngayon, sila ay nagbibigay ng kanilang pagpili, Panginoon. At ngunit, alam namin sino ang tatanggi sa ino-offer ng aming Panginoong Hesus sa oras na ito. Sino ang tatanggi sa kanyang ino-offer na katwiran para sa amin. Ngunit, Lord God, hallelujah, sino man na sa iyo ay tumatanggap, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa kanila ang katwiran, papagkakaloob mo sa kanilang kapatawaran, at sila'y sa araw na yun ay harap na merong kumpiyansa, merong confidence sa kanilang puso na sa araw na yun, hallelujah, ay magagawa mong ilagpas sa kanila, iskip sa kanila, Panginoon, ang dakilang kahatulang ito. Dahilan ikaw, hallelujah, ay pinagkatiwalaan. Ikaw ay ginawang sanggalang ng bawat isa sa amin. At sa ganitong biyaya mo na ino-offer mo, Lord God, ay aming tinatanggap, Panginoon. Lord, purihin ka. Dalangin ko, Diyos, ng mga salitang ito ay gumawa ang iyong banal na Espiritu sa kanilang mga puso. Umakay ka ng mga kaluluwa, Panginoon, at Lord God, kung hindi sapat ang mga pangungusap, hindi sapat ang mga pagpapaliwanag, ang iyong banal na Espiritu ay may higit na merong magagawang pagpapaunawa sa puso at sa isipan at sa kapahayagan, Lord, ng iyong mga salita sa kanila. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sa napaka-inam na dakilang plano mo, Lord, na inilalatag mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang Panginoon, hallelujah, na aming pinagbibigyan ng aming pagkakatiwala. Diyos, pagpalain mo ang mga puso ng kanilang mga puso ay ninanasang tanggapin ang biyayang ito, ang katwirang ito. At ito, Lord God, hindi hindi imposible. Ito'y available sa uling mga araw nito, Ama. O Diyos, maraming salamat, Lord God, sa iyong biyaya, sa iyong salita, sa iyong kagandahang loob na pinagkaloob sa bawat isa amin. Itong aming dalangin, itong aming pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. Tama sabi, amen. Sa oras na ito,